Na po o tanghali sa inyong lahat. So salamat sa Diyos at tayo first time niyo po ba rito? Sino po mga first time dito? Dito sa lugar na ito. Sino po first time makadalo ng banal na misa sa ganitong settings? Ayan. First time ko rin po makapagmisa dito. Okay, ngayon po, sa araw na ito, kapiyastahan din po ni San Francisco ng Assisi, ang isa sa mga kilalang santo sa simbahan na kung saan ay kinakitaan ng labis na pagpapahalaga sa kalikasan. Tamang-tama ho. At ito rin po ba yung araw talaga ng anibersaryo ng inyong samahan? So, patron nyo pala, si San Francisco Assisi. Yan. So, ito po si San Francisco Assisi ay tinuturing na isa sa mga pinaka nagbigay ng magandang halimbawa pagdating sa pagpapahalaga sa kalikasan. Isa sa mga santo na talagang nagkaroon ng pagtatalaga ng kanyang sarili para sa kalikasan. Sa katunayan, ang sa labis niyang connection sa mga kalikasan, pati mga hayop, kinakausap niya. Yan. Tulad ng pakikipag-usap niya sa inyong kapwa, nakakausap rin po niya ang mga hayop. Hindi ko sinasabi mga hayop yung inyong katabi. Ibig ko sabihin, yung connection niya sa kanya, sa mga nilalang ng Diyos, nakakausap niya ang mga ibon at kung ano pa ang mga hayop, kinakausap niya. Ganito yung malalim na connection niya dito sa mga nilikha ng Diyos. Kaya naman po ang pagpapahalaga na ipinakita ni San Francisco Assisi ay hanggang doon na lamang pagdating sa kalikasan. Hindi na rin po tayo magtataka kung bakit ang ating Santo Papa na kinuha niya ang pangalan kay San Francisco ng Assisi ay ganoon din ang pagpapahalaga sa kalikasan. Si Pope Francis po ay makakalikasan. Bagamat po siya ay hindi tulad natin na kilala na magsasaka o kung ano pa man na agriculturist, pero siya po ay mayroong puso sa kalikasan. Sa katunayan, ang isa sa kanyang mga encyclical, yung tinatawag na Laudato Si, isang sulat niya at paanyaya na para sa patungkol sa pagpapahalaga sa kalikasan. Una pong tinatalakay ni Pope Francis doon sa kanya, sa mga tinatalakay niya ay yung patungkol sa mga coal, mga fossil fuel dito against ang Santo Papa. Bakit? Sapagkat unti-unti nitong pinapatay ang daigdig. Hindi po natin gaano nararamdaman iyon, hindi po natin gaano malimit, hindi po tayo, nawawalan tayo ng pakialam sa ganung punto, pero unti-unti po natin yan mapapansin. At yan ay mapapatunayan natin sa pamamagitan halimbawa ay yung unti-unting pag-init ng daigdig. Yung tinatawag nating global warming. Ang pag-init ng daigdig po ay isang global warming. Global warming is a global warning. Warning na po sa atin yan. Sapagkat kung wala tayong aksyon na gagawin, painit ng daigdig, patupok na tayo. Masusunog tayo pare-pareho. So, at pag-init po ng daigdig, paglimita rin ng buhay ng lahat ng naririto. Pag-ikli ng buhay. Kaya may minsan, napabalitaan po natin, batang-bata pa, na heat stroke. Bakit? Sapagkat yung daigdig na rin ang gumagawa, o tayo na rin mga tao ang gumagawa ng ikamamatay natin minsan. Kaya nga po nakakatuwa at tayo ay sama-sama ngayon nagtitipon dito. Bahagi ng inyong anibersaryo, bahagi ng ating pagtulungan, tayo ay nagkameron ng tree planting. Isang simbolo na kung saan tayo umaaksyon para unti-unti nating labanan yung global warming. Kagabi po, nakakapanood ako ng isang video presentation itong si Nas. Sino yun? Yung isang parang Arabo. Si Nas. Kilala niyo po yun. Yung vlogger. Yung 1 minute. Yan. See you next week. Ganyan. Minsan, kagabi napanood ko yung kanyang documentation, yung vlog niya tungkol sa Singapore. Isang bansa na maliit lang po, napakaliit lang po ng bansa Singapore. Sino po nakarating na sa Singapore? Ayan. Wala pa. Okay. Ito pong bansang ito ay isa po sa mga kampanya nila ngayon ay ang pagtatanim ng puno. Libre. Mayroon pong mga initiative ang ilang mga personalidad doon, mga guro, mga scientists, at kung ano pa. Sila ay nagpapupula ng napakaraming puno, milyong puno. Milyong puno. At ito po itinatanim nila kahit sa syudad. Basta may pwedeng pagtanan, tatanim nila. Kaya po ang Singapore po ngayon, isa sa pinaka
tinatawag na the Green Country, Singapore. At ito po yung nagiging resulta nila, lumalamig ang kanilang kapaligiran. Ganito po yung vision nila. Unti-unting labanan yung global warming sa pamamagitan ng pagpapalamig dito. At ano yung pinakamabisang hakbang para palamigin ang daigdig? Pagtatanim ng puno. Paano po natin masasabing palalamigin? Kumusta po ang pwesto niyo dyan? Sir, kumusta ang pwesto niyo dyan? Ayos ba? Malamig? Ayan, dahil may puno. Konkretong halimbawa, pinalalamig nito ang daigdig. Kung ikaw pa lang ay nakakaramdam na ng lamig kapag nasa ilalim ng puno, how much more kung napakaraming puno ang ilalagay natin sa daigdig na ito. Tsak po, lalamig. Yung pag-init po ng daigdig ay napakalaki ng epekto na ipinapakita nito sa atin. Sa lugar sa Antarctica, marami na ho ngayon ang natutunaw ang yelo. Yung mga iceberg, wala na. Unti-unti na po natutunaw. At ano po magiging epekto nito? Pag natunaw ang yelo, tataas ang level ng tubig. At sinasabi po ng mga scientists, mga eksperto, 30 years from now, wala na o marami nang hindi makikitang mga lugar sa mapa ng daigdig. Bakit? Tabo na ng tubig. 30 years or 50 years from now, mataas na po ang level ng tubig. Ako po'y buhay na saksi dito sapagkat kami po ay taga-tabing dagat. Ako po'y taga-Pitogo. Tabing dagat lang po ang bahay namin. Mismong pagsilip mo ng bintana namin, yan na po, makikita ninyo ang napakalawak naming swimming pool. Yan. Sa lawak ng swimming pool namin, kahit bangka, pinapapark na namin. Free. Yan. So, dati po nung maliit pa ho kami, ang tubig lamang na tinatanong ko doon, pag tumataib. Pero ngayon, ang tubig ngayon, narito na sa may amin. Sumasampa na. Ilang taon lang po yun. Isang pagpapatunay na pataas ang tubig o ang level ng tubig dito sa daigdig dahil nauubos na po ang yelo. Dahil napakainit na ng daigdig. Umiinit na ang daigdig. Kaya nga po, ito po yung isang magandang kampanya natin. Pagpatuloy natin, sana ho, ito yung maging patuloy ninyong gawain bilang samahan. At ganoon din po yung ating mga kasundaluhan, laging nariyan para tumulong sa mga ganitong klaseng gawain. Ipagpatuloy yung sana natin yung mga ganitong kampanya. Hindi lamang po sa ating bayan, kundi yung ating mga kaibigan, hikayatin natin na magtanim. Kanina ho, bago ako matapos ang misa sa Kalawag, nagmisa muna po ako alas 6. Ako po'y nanawagan sa sambayanan, sa mga tao. Sabi ko po'y, samantalahin po natin ngayon. Pinataas ko muna sila. Sino po sa inyo may mga lupain? Mga ekta-ektara ang lupain. Sa tingin ko, hindi lahat may tanim mo yan. Samantalahin po natin ang pagkakataon na ito'y tamnan. Huwag nating hayaang nakabakante ang mga lupa natin. Tamnan po natin sapagkat yung pagkilos natin yan, isang hakbang para tayo makatulong na palamigin ang daigdig. So yun. Kaya ewan ko po kung i-epekto ang aking panawagan sa kanila. So ganito rin po yung panawagan natin sa buong diocese sapagkat ako pong itinalaga ng ating obispo ng Gumaka para mangalaga o magkaroon ng sa isang komite sa social action, yung ecology. Kaya isa po sa mga naging project natin ay ganito, pagtatanim. Ang number 1 project po ngayon natin sa ecology ay reforestation. Paggagawa ng mga gubat. Pagugubat. So yun, sana po ay tayo ay pare-pareho sa ating mga pamilya, sa ating mga kasamahan. Bigyan natin ng pansin itong napakalaking issue, yung global warming. Aanhin pa natin ang ating mga ari-arian. Hindi naman natin mapapakinabangan dahil mainit na ang daigdig. Kawawa po ang masusunod na henerasyon. Buti tayo, hindi na tayo tatagal. Siguro may 30 years, 50 years. Yung mga apo ninyo, mga anak ninyo, ano nang buhay ang kaharapin nila pagdating ng panahon. Baka ang puno na ho, puro plastic na lamang yung nasa SM. Baka hindi na. Baka pagdating ng panahon, mapadpad ng isang dahon sa inyong apo, sabi, ano ito? Dahon, ano ito? I-google ngayon, ay, dahon pala. Hindi na kilala ang halaman. Hindi na kilala ang puno. So wag sana ho, dumating yung mga ganong pagkakataon na ignorante na tayo pagdating sa kalikasan. Ngayon pa lamang, binibigyan na ho tayo ng paalala na meron tayong magagawa. Ngayon pa lamang. Bilang individual, bilang samahan, bilang organisasyon. Amen.